Ganito ang hirap at pagod ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard Search and Rescue Team. Mga taong handang tumulong sa mga taong biktima ng kalamidad. Bagyo, baha, lindol, landslide at mga sakuna sa karagatan. Ilan lamang yan sa mga insidenteng nire-respondihan ng Philippine Coast Guard Team. Hindi lamang dugot pawis ang ibinibigay ng naturang ahensya na ang obligasyon ay tulungan ng publiko. Kahit na buhay ang kapalit, mailigtas lang ang buhay ng mga taong naiipit ng kalamidad. Ngunit papaano nga ba ang ginagawang paghahanda para magampanan nila ang serbisyong sinumpaan sa taong bayan? Sa himpapawid man o sa dagat, handa ang Philippine Coast Guard na sumaklolo. Ayon kay Captain John Taburlupa, dumadaan sa matinding training ang bawat miyembro ng Search and Rescue para masiguro na maibibigay nila ang nararapat na aksyon tuwing re-responde sa isang sakuna. Kasama ang IBC News Team, ipinakita ni Captain Taburlupa kung paano kahirap ang maneuvering ng isang chopper sa bundok man o sa dagat. Bagamat luma na ang chopper na ito, maaasahan pa rin naman daw ito. Well, actually, yung ginawa natin kanina is part of training. As we all know, pag walang search and rescue operations or hindi tayo ginagamit ng government, we do trainings for our pilots. So, one of the trainings that we did was do the pinnacle landing, which is basically landing on top of a mountain. That's the Pico del Oro, the highest point in Cavite. And doing that, parang naglanding ka na rin sa ship dahil medyo iba yung hangin, talking about the principles of flying. And at the same time, parang naglanding ka na rin sa building when we deliver patients to hospitals. Ito naman ang Philippine Coast Guard Islander Tansetter plane. Isang surveillance plane na ang trabaho ay magsagawa ng survey sa mga lugar kung saan may sakuna. Isa ito sa mga eroplanong lumilipad sa himpapawid ng Masbate kung saan bumagsak ang eroplanong sinasakyan ng yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Actually, we have a record-breaking na number of safety flying hours and days sa Coast Guard Air Group. Since nabuo yung Coast Guard Air Group, until now wala pa rin kaming accident. Pagdating naman sa karagatan, mga hull boats, rubber boats at speedboats, mga sasakyang pandagat na kadalasang ginagamit sa search and rescue hindi lamang sa karagatan kundi sa mga lugar sa Metro Manila na nalulubog sa baha. Isa lamang si June sa miyembro ng Search and Rescue Team tuwing may bagyo. Kadalasan, mas inuuna niya ang ibang tao kaysa sa kanyang pamilya. Pinapadala kami, nire-request na kami pag yung mga tao kailangan na talagang i-deploy lahat. Kaya on call lang yung mga... Si Ronald, ang handler ng isang aso, isang K9 na tumutulong din sa Search and Rescue. Minsan na siyang nagamit sa paghahanap ng mga biktima ng landslide sa Compostela Valley. Actually, ma'am, yung mga aso namin, ginagamit namin siya sa search and rescue, lalo yung sa Davao, yung sa Compostela. Meron kami mga search and rescue na kaya mag-detect ng mga tao na natrap sa ilalim, yung mga patay. Yun, ma'am, tsaka deterrent din sa pier, yung mga detection dog namin, explosives. So, nade-detect nila yung mga bombs na isasakay sa barko. Ang Philippine Coast Guard Search and Rescue Team, ang mga taong ibinubuwis ang buhay sa ngalan ng sinumpaang tungkulin. Yung middle of the year, napapasok yung tag-ulan, we make sure na talagang handa ang Philippine Coast Guard. So, primarily, yun ang very objective ng Coast Guard to have to at least zero casualty talaga. Jinky Baticados, News Team 13.